Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala namin ang aming sinasamba, ngunit ay kilala namin ang aming mga sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasama-sama ay sasama sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sa ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. Happy Fiesta po! Pakipatihan yung katabi na isang Happy Fiesta! At malaman natin yung huli natin ang Panginoon. At pinagdamaran natin ang kapros ng Tono de Padua. Mga kapatid, kaya pinagdiriwang natin ang 19th anniversary ng dedication ng inyong simbahan. Kaya din po ang ating 54th Parish Fiesta. Dahil 54, next year ay 55. Ibig sabihin, next year, mas bongga-bong ang ating gagawing celebration. Kala na po medyo napitin tayo kasi na-pandemic yung ating 50th Golden Jubilee. Nonetheless, mga kapatid, sa pagninilay natin ngayon, lahat naman tayo hindi lamang parishioner ni San Antonio. Lahat po tayo, in a way, devoto na rin ni San Antonio. Ang magandang tanong po, ano ang kwentong devoto mo ni San Antonio? Lahat tayo mayroong kwento ng debosyon. Lahat tayo may kwento kung paano si San Antonio humaplos sa ating buhay. Ako po, mga kapatid, kagabi lang po, nagkaroon ako ng magandang kwento tungkol kay San Antonio. Bago po magsimula yung ikasyam na Novena Mass, nawala po ang aking susi. Susi sa kwarto. Ang nangyari po ay ganito, hanap po ko ng hanap sa kwarto. Kaya lang magmimisa na, sabi ko, saan ko ba nailapag yung aking susi? Wala sa lagayan, wala sa bulsa, wala sa TV, wala sa opisina, wala rin sa kumeta. Nasaan ang susi? Alam niyo po, buong misa at kahit po yung prosesyon na aking po nasamahan kagabi, pinagdarasal ko po, San Antonio, ipakita mo sa akin, nasaan ang susi? Natapos akong serenata, wala pa po yung susi. Paano ako patutulog? Saan ako maliligo? Walang susi. Ngayon po kagabi, siguro po nung natapos sa lahat ng mga kaguluhan, nabuksan ko yung susi kasi nahahanap ko ng duplicate. At alam niyo po, sa po natagpuan ang susi, nasa loob ng kwarto ko. Nasaan? Nasa harap ng imahe ni San Antonio. Di ko alam kung dinukot niya. Oo, talagang nasadya ko. For some reason, sa sobrang kabisihan,
isa sa mga pinakamabilis na santo na canonize, na nagpakaraming himala ang nakikredit po sa kanya. Pero pati sa pagdinilay natin ngayon, actually kagabi pa natin pinagdinilayan yung iba't ibang mga himala na konektado sa buhay ni San Antonio. Sa pagdinilay natin ngayon, anong bang mga himala pa ang maganda natin pagnilayan? Nakabase din sa mga himala niya na nakatala sa kanyang talambuhay. 3 letter R, madaling tandaan. Resilience, reliance, relationship. Isa-isahin po natin. Una is resilience. Alam niyo po si San Antonio, sa dami ng dagok ng buhay, sa dami ng bagyo ng buhay, marunong siyang sumayaw. Hindi po yung sayaw na nakikita natin sa TV, kundi marunong siyang sumayaw, makisabay sa agos ng buhay. Ang dami niyang pinagdaanan. Pumunta sa iba't ibang lugar, nagkasakit, nasyipre, ano pa, iba't ibang tao kanya pinakitunguhan. Hindi naman po siya Italiano, siya po yung Portugues. Actually, pag Marian pilgrimage po kayo, gusto niyo mag-pilgrimage next year? Punta tayo sa hindi lang sa Padua, pumunta din tayo sa Lisboa. Mga taga-Portugal, ang claim nila si San Antonio po ay kanila. Kaya ang pangalan niya, Fernando de Lisboa. Yung mga taga-Padua, Antonio de Padua. Inaangkin lang daw ng mga Italiano. Magkaiba po ang kultura ng Portugues at ng Italiano. Pero makikita natin si San Antonio marunong sumayaw, marunong makibagay. Isa sa mga paborito kong kwento po, si San Antonio de Padua po ay maten ng isang ordination ng mga Franciscano at mga Dominicano. Ano nangyari kay San Antonio de Padua? Tatahimik na siya, bagong paring pa lang po siya eh. Ay napagsabihan po siya, ikaw ang mag-homily. Hindi naman po siya handa. Pero ano nangyari? Nakita natin, lumapit siya doon sa altar, nagsalita ayon sa pagkilos ng Diyos, sa pagkilos ng Espiritu. At ito yung pangalawang matututunan natin sa San Antonio de Padua, reliance. Ang pag-asa sa Diyos. Marami nagsasabi ang Kristiyanong pananampalataya daw ay pananampalataya ng mga mahihina. Kasi umaasa tayo sa Diyos na hindi natin nakikita kaysa sa sarili nating ating konkretong nakikita. Pero mapatid, umami na tayo. Kung sa sarili lang tayo at sa sarili lang palagi umaasa, may mga bagay na hindi natin kakayanin. May mga bagay na hindi po natin kayang pasanin. May Diyos. At kailangan natin ang Diyos. At yan ang tinuturo ni San Antonio de Padua. We have a God and we need a God in our lives. And that God is not just simply a projection of the things that we cannot do. But this is a God who more than just someone who fulfills our needs, invites us to the third letter R, relationship. Sa mga katuruan, sa mga panagpagsasalita ni San Antonio de Padua, ito'y palagi niyang ine-emphasize. Ang Kristyanismo ay hindi lamang isang pag-iisip. Christianity is not just an ideology, not just a cult or a sect, but Christianity is a relationship. Relationship with God and relationship with one another. Naalala ko po, may dalawang pang-kwento kay San Antonio de Padua, konektado naman sa mga hayop. Franciscano nga talaga siya. Yung una, pero siya debate sa pagkatao ng mga atheist, pa hindi naniniwala sa Diyos. Sabi ng mga atheist, sige nga, kung totoo ang Diyos mo, kung donkey na ito, papapiliin natin, ano unang lalapitan ng gutom na donkey? Yung dayami o yung blessed sacrament? Si San Antonio de Padua nagdasal ng ending. At ano ang kwento? Alam naman natin ang ending. Gutom na gutom yung donkey, pero hindi siya sa dayami lumapit. Lumapit siya sa blessed sacrament, lumuhod.
Relationship. Sometimes we just approach the Lord when we need Him. But remember, the Lord is here for us, whether we need Him or not. At yan ang ibig sabihin ng relasyon Nandiyan, kailangan mo man o hindi. Naalala ko may isang kwento, no? Yung mga tao ayaw makinig kay San Antonio kasi sila naniniwala sa mga heresy. Ano yung kwento ng mga hayop? San Antonio ay ayaw makinig sa akin. Yung mga isda makikinig sa akin. Pupunta siya sa may lawa, nagpuntahan ng mga isda, naglabasan ng bunga, at nakinig kay San Antonio. And relationship is based on hearing, on listening. Sana po hindi lamang tayo hingi ng hingi sa tulong ni San Antonio. Marunong din tayo makinig sa kung saan tayo dinadala ng Espiritu. There are still so many stories that we can share about St. Anthony of Padua. Still so many miracles that we could reflect on his life. Pero sa kanyang kapistahan ngayon, yan muna. 3 letter R, madaling tandaan. 3 letter R na sumasalamin at nagpapaalala sa atin. Una sa lahat, resilience. Kahit anong pagsubok na batuhin sa atin ng tadhana o ng mundo, marunong tayong kumilos. Marunong tayong pakisabay at gumalaw ayon sa Amos. Pangalan letter R, reliance. Umasa sa Diyos. Hindi lamang sa sarili. We have a God and we need a God. At pangatlo, relationship. Sa huli, anong pinaka-importanting kayamanan natin? Hindi yung nasa bangko mo, hindi nasa wallet mo, kundi ang relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa. Maraming salamat, Tata Toño. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami.